Hello, hello mga kadresya. Ayan. Nagpabili ulit ako sa mister ko ng aking paboritong chestnut. Kasi sa Pilipinas nakakain ko lang ito with my mom before tuwing Pasko. Tsaka maliliit sila. Ayan. Tapos, so, bumili kami, nilaga lang niya. At ito, masarap kasi dahil malalaki sila. Malaki. $10 per kilo dito sa New Zealand. Ano natin? Yan. Kinakagat ko sila. Yan, sarap. Gustong gusto ko ito. Tawag ko nga dito kamote. Nasa Pilipinas. Maliit pa lang ako, talagang binibili na ako ng mami ko nito. Kaya pag tuwing Pasko, pag nakakakita kami nito, di pwedeng hindi niya rin ako bibili. Sarap. Ganito ko sa kainin. Kasi minsan nakakain ko yung balat. Pero usually, binabalatan naman talaga ito. Ang buo. Para makita mo. Kaya, kinakagat ko na lang siya sa gitna. Ito kasing mga chestnut na ito, rich in vitamin sila na kung saan mag-healthy yung skin mo, at the same time mapopromote o yung function ng brain mo magiging okay para daw di tayo nakakalimot. At the same time rich in fiber tong mga to, kaya okay na okay, diba, sa digestion. Yung mister ko ginagamitan to ng kutsilyo. Tapos kahit yung balat kinakain niya. Parang ganito. Kasi pwede mo naman talagang balatan sila para makuha mo ng buo. Eh ako nga gusto ko kalahati, nahati ko. Yan, pwede mo siyang balatan. Kasi pati ito kinakain niya. Ako hindi eh. Napapaitan ako sa kanya. Yan. Ganyan siya pagbuo. Ganito. Usually kasi, lalo na pag bagong kuha ito sa mga puno, hindi masyadong nakadikit yung balat. Ayan. Pero pag medyo matagal na sa straw, nakadikit na yung balat. O, diba? Sa subo lang daw niya to. Pero ako ayoko ng ganito. Sabi ko nga, mas gusto ko yung kinakagat ko sa gitna. Then, hiwain ko, tulad nito. Tsaka ako lang siya kakain niya. So, kukunin ko sa ngipin ko. Hanggang mapunta sa ngala-ngala. Yan. Kaya kapag fall dito o pa-winter, meron pa rin ito kasi nalalaglag sa mga puno. Nawawala na kasi ng dahon yung mga puno. Sarap. So, ito sila. Bye! Kakulay ko pa.